Mga kababayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Naku po, ito na. Kakapasok lang po ng mainit-init na balita. Senador Tito Soto, Senate President, ay itinigil na po pansamantala. Sabi niya ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project. Ito na po, dumating na po ang kinatatakutan ng mga taxpayers. Sapagkat tila yung katarungan o yung hustisya na inaasam-asam ng mga nagbabayad ng buwis na ang kanilang pera ay napunta sa wala, ay parang mapaparam po, mga mahal ko pong mga kababayan. Dahil sa pinatigil na pansamantala, pero hindi po ako maniniwala doon. Itong ginawang pag-iimbestiga nila sa flood control project di umano kuno ay mananagot, ngunit taliwas po sa inaasahan nating lahat. Kaya magtatanong tayo, Ping Lacson, Senador Tito Soto, magkano ba talaga? Yun ang isa ako o kasama ka na sa nagsabi sa ganong katanungan, mga kababayan. Sapagkat ang sabi po ni Senador Amy Marcos ay ipatitigil ang pag-iimbestiga sa mga nasabing proyekto. E di masabi natin na nabudol na naman tayo, na biktima na naman tayo ng dalawang tuta ni BBM. Ang napakasaklap, mga kaibigan. Hindi hindi birong halaga ang tinangay ng mga kawatan. Ang sabi nga ni Senador Amy Marcos, si Martin Romualdez ay wala na po dito sa Pilipinas. Hindi na po matukoy kung saan po pumunta. Ngayon po, dahil sa kaganapang ito, sa pangyayaring ito na ang pag-iimbestiga sa nasabing proyekto na kinasasangkutan ng dalawang mamang ito na mapopornada, paano na ang inaasam-asam ng taong bayan na magkaroon po ng hustisya at may mananagot ang may pananagutan. Para pong niluloko lang po nila ang taong bayan. Nagkakaroon po dito ng malawakang sabuatan at pinapagalaw po dito ang milyong-milyones na pera, mga kababayan. Napakasaklap. Ang gulo-gulo na po ng Pilipinas, ang bayan natin. Gusto ng maraming Pilipino na makaangat sa pamumuhay, ngunit taliwas naman sa gusto ng iilan na mga kapangyarihan na pawang binubusog lamang ang kanilang mga bulsa. Na imbisa na magkaroon ng malaking pag-angat ng ating ekonomiya, ay sila pa ang nagpapabagsak sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ngayon, ano na ang mangyayari ng mga ipinaglalaban ng mga matutuwid na tao, matutuwid na mga senador upang mapanagot ang mga salarin ang gumahasa sa ating o kaba ng ating inang bayan? Di ba wala na? Galit at paninibugho ngayon ang nararanasan
ang nararamdaman ng taong bayan. Kaya sana, sa susunod na pagbukas ng sesyon ng Senado sa Lunes, isa ako sa nananawagan na palitan na si Tuta Soto sa pagka-Senate President upang mapangunahan ng mahusay na may kumpasyon ang Senado. Dahil ang Senado sunog na, mararapatin nyo bang o hahayaan nyo pa bang ang taong bayan ay wala ng tiwala din sa inyo? Hintayin nyo pa ba ang taong bayan ang sisigaw na buwagin na ang Senado? Na samantalang kayo sana ang pinagkakatiwalaan namin, pero meron pang mga taong matitino na naniriyan sa Senado. Naniniwala po kami na ang Senado marami pang matitino na hindi nadadala sa magkanong halaga yung nadidiktahan, yung naiilong. Marami pa kaming pag-asa na naririyan sa Senado na hindi nahahawakan sa ilong at hindi ginagawang piyesa ng chessboard kung saan pipihitin, saan ilalagay, doon siya. Sana kung hindi ibalik si Chis Escudero ay si Senador Alan Peter Cayetano at maipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa nawawalang pera na buwis na ibinayad ng taong bayan. Noong pagkakaupo po ni Tito Soto, doon na nagkaroon po ako ng pag-aalala sa aking isipan. Dahil sabi ko, ito, malamang pagtatakpan nito ang tunay na salarin, ang tunay na may pananagutan sa ganoong krimeng ginawa ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at ilihis ang tamang investigasyon at palitan si Marcolita sa kanyang posisyon na nagsasagawa ng masusing pag-iimbestiga. Tama yung sinabi ko, mga kababayan. Hindi po ako nagkamali. Yun na po ang kalkulasyon ko. Pagpasok nila, tila patuloy nilang inililihis sa katotohanan ang mga taong bayan, ngunit akala nila siguro ang taong bayan bobo. Pasensya na po. Akala nila siguro ang taong bayan ay maluloko nila, mapapasok nila sa bulsa, sa kanilang mga bulsa. Akala nila siguro ang mga taong bayan ipinanganak kahapon na hindi nag-iisip. Ngunit mga kaibigan, alam natin na inililigaw yung tamang pagsunod doon sa mga taong dapat managot sa nasabing krimen. Hindi po milyon, hindi bilyon, trilyon. Ang laki po ng kanilang mga ibinulsa. Sila po nagtatakipan. Isinesakripisyo ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon para sa kanilang sariling interes at kapakanan, mga kaibigan. Kaya ang pagpatigil pansamantala ni Tuta Soto sa ganitong investigasyon, alam na natin ang patutunguhan nito. Alam na natin ang patutunguhan nito. Mawawalang saysay
ang lahat ng unang pinaghirapan ang pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee sa kanyang pagsusumikap na matuntun at kaladkarin sa ngalan ng mamamayang Pilipino ang mga walang hiyang magnanakaw sa kaba ng ating bayan. Ngunit kung bago ka pa lamang po, nakikiusap po ako sa iyo na sana i-like at i-subscribe mo dahil tutulungan po natin ang mga matatandang mahihina na hindi na po kayang maghanap buhay. Salamat.